Ang ating Bombo News Analysis ay may kaugnayan sa hindi na umano pagpapataw ng reciprocal tariff ng US sa mga agricultural products na pumapasok sa kanilang bansa. Yati dyan ni Bombo Kervin Gaman. Ang desisyon ng Estados Unidos sa pamamagitan ng isang executive order na nilagdaan ni US President Donald Trump na huwag magpataw ng reciprocal tariff sa mga agricultural products na hindi itinatanim sa US ay isang malinaw na hakbang na may malaking implikasyon para sa ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, ang polisiya ay nagbibigay ng mas maluwag na access para sa mga produktong Pilipino sa merkado ng Amerika. Isa itong magandang balita sa bansa. Higit sa lahat, sa ating mga magsasaka na patuloy na nakikipagsapalaran sa gitna ng pagbabago-bagong presyo at matinding kompetisyon sa pandaigdigang merkado. Tama rin ang obserbasyon ni Trade Secretary Cristina Roque. Ang hakbang na ito ay magpapagaan sa sitwasyon ng ating mga exporters at magdudulot ng karagdagang oportunidad para sa lokal na agricultural industry. Sa pag-alis ng taripa, maaring tumaas ang demand para sa mga produktong Pilipino habang nagkakaroon naman ng mas matatag na presyo na mahalaga upang mapanatili ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Gayunman, hindi sapat na umasa lamang tayo sa benepisyo ng pulisiya ng ibang bansa. Dapat itong sabayan ng pagpapaigting ng suporta sa sektor ng agrikultura. Mula sa makabagong teknolohiya, maayos na irigasyon hanggang sa mas episyenteng logistics. Ang pagbibigay ng ating sariling kapasidad ang tunay na susi upang lubos na mapakinabangan ang mga ganitong pagkakataon. Sa huli, ang pag-angat ng produktong Pilipino sa pandaigdigang merkado ay hindi lamang tagumpay ng mga exporters, kundi isang hakbang tungo sa mas matatag, makabuluhan at inklusibong pag-unlad para sa buong bansa. Ang tanong lamang, handa ba tayong pag-ibayuhin ang pagsisikap upang hindi lamang tayo makinabang sa polisiya ng iba, kundi maging mas competitive sa sarili nating lakas. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad. Basta Radyo, Bombo!